Mm. Mm. Asim. Meron na naman po tayong bagong kakainin mga kaumami. Ayan, para po siyang mangga na parang giant olives. Nakalimutan ko kung ano tawag sa atin, pero I'm sure marami nito sa atin. Dahil kinakain namin ito noon ng ate at kuya ko at isinasawsaw namin sa bagoong at suka. Ayan, balatan natin. Malutong po siya. Crunchy. Naka-texture ng mango o mangga. Ayan, ganyan din po ba kayo magbalat? Marami pong hindi natutuwa sa paraan ko ng pagbabalat ng mga prutas. Ayan. Nakita nyo na naman yung aking biak na kuko. And, ganyan lang po natin. Diba? Merong maliit na buto. Ganyan nila balatan. Ay, yan, lipat natin dito. Ganyan po nila balatan. Dito. O hiwain dito sa Thailand. Ayan. Ganun lang. Para sagad sa buto. Makuha natin hanggang sa buto niya. Ayan. So, ganito lang yata kalalaki. Siya lumalaki. Yung nakakain ko po noon dyan sa atin sa Pilipinas ay mas maliliit. Isinasawsaw namin sa artem na suka na may halong bagoong. Ang sarap. Pero dito sa Thailand, mamaya, gawa tayo ng sawsawan nila. At ito po yung sausawan natin. Meron tayong isang kutsarang asukal, kaunting asin, chili flakes, at betsin. Ayan. Dito po sa Thailand, mahilig silang magbetsin. Kahit sa mga hindi niluluto. At ibudbud natin ganyan. Nakakapaglaway ka umami. Tikman natin. Ang sarap, ang crunchy. Meron siyang kaunting pakla-pakla na asim na manamis-namis. Mas masarap kaya sa bubot ng mangga. Yung pagka-crunchy niya, parang Indian mango. Sarap ng sausawan. Subukan niyo po yung ganitong timpla. Ang sarap. May betsin. Yung ugat-ugat niya matitigas. Pero kakaunti lang, unlike mangga. Kayo po ba nakatikim na ng ganitong prutas? Ano ang sausawan nyo? Ang anghang. Dami nating ibon. Ang tigas ng ugat niya. Sarap. Anghang. Try natin ang buo.
Pag buo kasi, nakakangilo siya. Kaya kailangan hiwa-hiwain. Sarap. Eto medyo manibana siya. Kalima ka na agad, ang liliit. So yun lang mga kaumami. Anong tawag niya sa prutas na ito? Paki-comment naman. Kung anong sausawan ang ginagawa. Ang anghang.